Ninoy Aquino, isa umanong traidor? NPA, may koneksyon umano si dating Pangulo. Paano naman kaya ito nasabi ng nagpahayag? Magandang araw sa inyo mga kababayan. Narito na naman ang bagong impormasyon patungkol sa takbo ng politika sa ating bansa. Pero bago natin ito sisimulan, maaring mag-like, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga bago nating videos. Asawa ng dating Pangulong Cory Aquino na si Ninoy Aquino, sinasabing isa itong traidor, hindi lang sa nagdaang Marcos administration, kundi maging sa buong bansa. Ito ay ayon sa naging pahayag ni Atty. Larry Gadon na nagsiwalat kung ano raw ang tunay na nangyari noong panahon ng ama ng ating kasalukuyang Pangulo. Sa pagkaupo ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ay naging bangungot daw ito sa mga nakararaming Pilipino. Ngunit taliwas ito sa pahayag ni Atty. Larry Gadon sapagkat ang tunay na bangungot ay ang paglingkod ng mga dilawan sa mataas na posisyon ng gobyerno. Matatanda ang isa sa mga hindi malimutang ganap sa kasaysayan ng Pilipinas ay ang Plaza Miranda bomb na naging isa sa dahilan upang masira ang pangalan ng mga Marcos. Ayon kay Atty. Gadon, utak umano ng pangyayaring ito ay si Ninoy Aquino na siyang nag-utos para mas lalong masira si former President Marcos, kung kaya't ang asawa nito na si dating President Cory Aquino ang siya ring nagpalaya kay Joma Sison ang nagpasabog ng nasabing bomba sa lugar. Isang komunista at founder ng NPA ang iginiit ng abogado sa kanyang mga kasunod na pahayag patungkol kay Ninoy Aquino. Dagdag pa niya, sa pag-upo ng asawa nito ay pinakawalan rin ang mga komunistang nakakulong sapagkat malaki ang naging utang na loob nila sa mga ito. Kung kaya't walang naging anumang hakbang ang Administrasyong Aquino sa paghahadlang ng mga NPA mula sa mga gawain nito dahil sila mismo ay may malakas na kapit sa gobyerno. Kaya ganun-ganun na lang kung makaasta ang mga rebelde dahil ang administrasyon mismo ay isang rebelde rin. Sa kasalukuyan, marami sa mga kababayan natin ang hindi sang-ayon sa mga pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon. Pangbabatikos, paninira, at iba't ibang hindi magagandang salita ang natanggap ng Pangulo mula sa mga taong sinasabing dilawan. Mula noon, mapasa hanggang ngayon ay pareha lang din ang ginagawa ng mga supporter ng Aquino para lang masira ang oposisyon at pilit pa na pababain sa pwesto ang kasalukuyang leader ng bansa. Ayon sa nasabing abogado, ay pare-pareha lang ito ng mga budhi, kung kaya tama lang na hindi ito dapat pansinin at tangkilikin. Sa huli, hiniling nito na sana'y magkaroon ang bawat Pilipino ng tamang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng bansa. Sana ay mabago kung anuman ang nakasulat sa kasaysayan na hindi pabor sa Marcos administration dahil sa totoong pangyayari ng nakaraan ay hindi naman talaga kasalanan ng mga Marcos kundi kataksilan sa bansa at pagiging makasarili ng dilawan ang nangyari noon. Pananawagan ni Atty. Larry Gadon na sana'y magkaroon ng oportunidad ang bawat mamamayan na tangkilikin ang salaysay ng mga Marcoses tungkol sa kasaysayan at nang malaman natin ang kagandahang loob ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at magagandang plano nito para sa Pilipinas.